Tayo manalangin. Aming Diyos, muli kami ay natutuwa at nagagalak sa aming pong patuloy na pag-aaral ng iyong salita sa Bible study. At ngayon, muli nyo kaming hinahandugan ng panibagong libro, ang libro ng unang Korinto, na dito ay muli kaming magbubulay-bulay at hayaan ang banal na spirito mo na siyang kumilos sa aming kalagitnaan. So Lord, gabayan mo kami, sa iyo lang ang papurit pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. So 1 Corinthians tayo ngayon. Okay. So bago tayo mag-umpisa, bigyan ko lang kayo ng konting background nitong Corinth, itong lugar na to. Itong Corinth, pag titingnan nyo po sa mapa, ay nasa may bandang kaliwa yan ng tinatawag na the known world noon, yung lugar ng pagsakop ng Roma sa mga ibang lugar na yan. Yan yung sa western part ng Asia Minor na tinatawag. So ito ay malapit sa Italy kung ating titingnan po ngayon. Okay, actually baka parte na nga ito ngayon ng Italy sa ating panahon. Ayan. So ang Corinth sa New Testament times, sa panahon ng ating Panginoon, ay pinamumunuan ng isang Roman governor o yung tinatawag nilang proconsul. Yan. Tapos ito isang lugar na punong-puno ng sigla, kasi tabing dagat ito eh. So parang Metro Manila, parang ganyan, meron siyang lugar na pinagdadaungan ng mga barko. Ayan. Kaya booming na booming ito sa komersyo at mga trading. Yan. At marami na rin mga religion ang nag-i-exist tabi-tabi yan. At dahil nga dyan, nagkaroon tuloy ng iba't ibang mga paniniwala. At itong syudad na ito, nandyan din nga ang templo ng mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan, mga Diyosa, gaya ng templo ni Aphrodite, yung fertility goddess ng mga taga-Korinto. Ayan. So marami. At hindi lang yan, kundi meron ding mga prostitution, dahil nga daungan ng barko, parang Subic Bay. Pag dumadaong yung mga US Navy forces yan, mga Navy, andyan din naman ang mga prostitution sa public, besides yung mga temple prostitutes. So, dahil nga sa very prosperous itong syudad na to, ay nagkaroon sila ng isang malaking tinatawag na marketplace. Yung marketplace nila ay sabi nga mas malaki pa doon sa lugar ng Roma pag titingnan, dahil nga talagang punong-puno nga ng mga aktibidades ang syudad na yan. So at the same time, dito ngayon nagministeryo si Apostle Paul, at dito ngayon natin makikita ang kanyang burden para sa mga taga-Korinto. Dito rin po sa umpisa makikita natin na parang ang hirap mag-ministeryo, pero dahil nga sa lugar ng mga pagano, but definitely the Lord, may mga pinili siyang tao dyan, gaya ni Aquila at ni Priscilla, itong dalawang itong mag-asawa. Jewish couple ito, na kung saan galing sila ng Italy, dahil nga sa pinaalis lahat ng mga Hudyo sa Roma, ay dyan sila napadpad. Sila yung mga tent makers, na kung saan nakasama ngayon nila si Apostle Paul. At si Apostle Paul, kung wala pa yung kanyang probisyon
galing sa iba't ibang mga iglesia ay sumasama siya sa paggawa ng mga tent para nang sa ganun meron siyang provision para sa kanyang sarili. Yan. Kaya ang ginagawa niya, nag-preach siya every Sabbath or every Saturday dun sa kanilang sinagoge. So kanya pinipersuade yung mga Hudyo at mga Greeks na makilala nilang Mesaya, na itong Mesayang ito ay walang iba kundi si Jesus. At during the week ay kanya namang dinidisciple itong mag-asawang ito. Ayan. Kaya't yung Iglesia ng Panginoon, nakita natin sa Acts 18:8. Makikita natin dyan na mga Hudyo at mga Hentil ay nagkasama para mabuo ang tinatawag na Iglesia ng Panginoon. Ayan. Although inumpisa nito ng mga apostoles ng mga Hudyo. Ayan. So tayo ngayon dadako na sa 1 Corinthians chapter 1 verses 1 to 9. Okay? So basahin ko sa New American Standard Bible. Paul, called as an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Sosthenes, our brother, to the church of God which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling with all who is in every place, call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus, that in everything you were enriched in him in all speech and all knowledge, even as the testimony concerning Christ was confirmed in you, so that you are not lacking in any gift, awaiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, through whom you were called into fellowship with his Son, Jesus Christ, our Lord. Ayan. So, dito makikita natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, makikita natin yung kanyang pag-identify sa kanyang sarili bilang isang apostle ng ating Panginoong Hesus. Kita natin yan sa verse 1. So, bakit kinakailangan ito? Para nang sa ganun, dahil nga sabi ko nga napakaraming mga false letters na kumakalat at kailangan malaman nila na ang mga sulat nito ay galing mismo kay Apostle Paul. Kaya't kanyang binanggit ito. Si Apostle Paul, no doubt, ang siyang kumbaga nag-ibanghelyo sa mga taga-Korinto many years back, and kumbaga siyang nag-akay sa kanila sa pananampalataya. Kaya't kilala nila si Apostle Paul. Yan. So dito sa sulat na ito ay pinapaalalahanan ni Apostle Paul ang mga taga-Korinto na hindi lang siya yung founding pastor, but siya isang apostle ng tinatawag na Universal Church o yung Body of Christ. Yan. So sa pagsasabi niya na siya isang apostoles, pagpapatunay lang na siya mismo nakita niya ang Panginoon nung siya'y nabuhay na maguli sa kanyang paglalakbay patungo ng Damascus, ay kanyang naengkwentro ang ating Panginoon. At yan ay kanyang binanggit sa Acts 9 at saka sa Acts 26. Kaya't kinonfirm na ang kanyang panawagan ay ang magbahagi ng magandang balita ng kaligtasan. Ayan. So, si Paul, binigyan siya ng otoridad ng ating Panginoon at kapangyarihan din para manggamot. Okay? Dahil nakita natin yan sa Book of Acts. Mag-cast out ng demons. Okay? To speak boldly. Okay?
against mga maling katuruan. Kita natin yan sa Book of Acts. At bilang isang apostol, ang kanyang otoridad ay sabi ko nga sa Diyos, at ang kanyang kumbaga direct na kumbaga nagpapasakop siya ay walang iba kundi sa Diyos mismo. Okay. Now, hindi ibig sabihin na hindi na siya magpapasakop sa mga liderato ng iglesia. Nakita rin natin kung paano siya nagpasakop sa mga leaders ng church sa Jerusalem, sina James, okay, at ang mga ibang apostles. Sumunod si Apostle Paul doon. Kasi si Apostle Paul, ang kanyang panawagan ay isang misyonero. Siya ay humahayo, pupunta sa iba't ibang lugar, kaya't napakadami ng kanyang mga na-establish na mga iglesia o churches. Ayan. So si Sosthenes ay isang kapatid sa pananampalataya. Sabi diyan, Sosthenes the brother. Maaring si Sosthenes ang nag-serve na secretary niya o tagasulat, yung sinasabing amanuensis. Maaring dinikta ni Apostle Paul yung sasabihin at siya naman ang sumulat. Yan. So, makikita natin na in-identify niya naman ang mga tatanggap ng sulat na ito na mga kapatid sa Panginoon. Sinabi niya diyan, to the church of God in Corinth. Yung Greek word ng church ay yung salitang ecclesia sa Greek. Yan ay ang ibig sabihin ay assembly. Pero ang talagang pinakaunang definition niyan is the called out ones, yung mga tinawag. Ayan. So, ang church sa pananaw ni Apostle Paul ay hindi po yung lugar ng pananambahan. Hindi po ito yung building, hindi po ito yung mga mortar, mga bricks, mga stained glass, okay, mga nakikita natin mga simbahan ngayon. Hindi po yan ang church. Okay? Hindi rin po yan yung mga upuan sa loob ng iglesia. Kundi ito ay mga tao. Kayo, ako ay church. Tayo po yung church, kaya tinawag tayong assembly. Isang pagtitipon. Ang church nagkakatipon, tuwing linggo para sa pananambahan. So, ang church ay hindi building. Okay? So, mali pong sabihin na ang church ay yung building. Ang church ay ang mga tao, mga mananampalataya, na nanampalataya kay Jesucristo. Okay? Yan. Sinabi rin ni Apostle Paul na ang mga taga-Korintong ito, they are sanctified in Jesus Christ. Meaning to say, they were set apart, na isang tabi sila, hiniwalay sila sa mundo para sa mga layunin ng Diyos. Okay? So, una, makikita natin, ang una nangyayari sa isang Kristiyano ay ang justification. Okay? Once na nakakilala ka sa Panginoon, tinanggap po si Kristo, you are now justified. That is a one-time event ng ating salvation. Okay? Yung sanctification, it is the ongoing transformation na nagtutuloy ito hanggang sa kunin na tayo ng Diyos patungo sa kanyang kaharian. Hanggang sa ating kamatayan, hanggang sa ating pagkabuhay na maguli. Yan ang sanctification. Yung glorification ay yung pagdating na ng ating Panginoon na kung saan kanya na tayong babaruan ng panibagong damit or yung katawan na kung saan ay wala ng kamatayan. Okay? Although makikita natin, all of these things are written in the past tense. Okay? We were called, we were sanctified, we were justified, we were glorified. Kasi nga, yung glorified, sanctified, sabi ko, yung justified, tapos na, one time lang yun. Sanctification, ongoing. Yung glorification, future.
Pero bakit ginawang past tense? Kasi nga, ito ay talagang mangyayari. It is certain that it is going to happen. Yun ang ibig sabihin kung bakit nung araw gumagamit sila ng mga salitang past tense na dahil sigurado ito. Hindi ito mga katang-isip lang. Ito yung mangyayari balang araw. Yan. Okay? So, itong mga sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, sabi nga ay hindi lang para sa kanila nung panahon na yon. Although yun yung context. Pero sa ating panahon ngayon ay marami rin tayong mapupulot na mga aral na kung saan ay ating gagayahin at mababantayan natin ang ating mga sarili. Okay? Yan. Ano ba pinaka-greatest na pangangailangan ng mga taga-Korinto? Ang sabi nga dyan sa verse 3, Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Though pag titingnan natin, this is a common greeting ng ating butihing pastol na si Pablo. Yung blessing of grace and peace dito sa Korinto ay very particular. Ang kanyang hindi ito nire-refer patungkol sa kanilang tinanggap na kaligtasan, okay? Dahil yan ay given na, talagang ligtas na sila. Okay? Ang tinutukoy dito, bali, yung grace and peace, ang kanyang gustong iparating sa mga kaisipan ng kanyang mga mambabasa ng mga taga-Korinto is that magkaroon ng harmony sa loob ng iglesia. Gusto niya na, sabi nga, every saint meaning mananampalataya, mga santo, tayo ay santo, okay? Ay dapat mamuhay ng may kapayapaan sa bawat isa. We need to live at peace with everyone. Yan ang gustong iparating ni Apostle Paul. Bakit niya na sulat ito? Kasi nga nakarating sa kanyang kaalaman na nagkakaroon ngayon ng factionalism sa loob ng iglesia. Nagkakaroon ngayon ng kumbaga hidwaan. Nagkakaroon ng kanya-kanyang pananaw patungkol sa mga bagay-bagay at yan ang gustong i-correct ngayon ni Apostle Paul. Pero sabi nga niya, bago niya i-correct ang iglesyang ito, ang pinakamagandang ginawa ni Apostle Paul ay dahil sa mahal niya ang iglesyang ito, siya ang nagtatag nito, ay sa pauna ay ipinakita niya muna ang kanyang appreciation sa iglesyang ito. Ano ba ang ginawa ng iglesyang ito? At yan ang ating ngayong titingnan. Okay? So, bago niya i-rebuke, dahil may problema nga, ay kanya munang ipinakita, ano nga ba ang iglesyang ito nung una? Sabi nga, the Corinthians were genuinely saved. Mga ligtas sila. Sabi diyan sa verse 4. So, yung basis nung pagpapasalamat ni Apostle Paul is yung grace, yung grasya ng Diyos, yung goodness at yung pabor ng Diyos na kanyang ibinuhos sa mga taga-Korinto, sa iglesyang yan, na kahit alam naman nila na hindi nila kayang bayaran o suklian, pero yan ang gustong munang iparating o paalala ni Apostle Paul sa kanila. Yung grace and peace from God and Christ, sabi niya. Dito sa verse 3, ay yung patungkol sa ongoing na grasya na kailangan nila
para sila'y mabuhay bilang mga Kristiyano. Yung grace naman of God sa verse 4, ito naman yung tinutukoy na sila ay naligtas ayon sa grasya ng Diyos. Okay? So iba yung grace sa verse 3, iba yung grace sa verse 4. Okay? Yung verse 3, kailangan kayo mamuhay bilang mga Kristiyano na may kapayapaan. Sa verse 4, pinapaalala ko lang sa inyo na kayo ay mga ligtas na, mga anak ng Diyos. Na yung regalo ng Diyos na yan ay binigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So may full confidence si Paul sa mga taga-Korinto na talagang na-experience nila ang kaligtasan ito. At sila'y nagtiwala sa ating Panginoon. Pangalawa, itong mga Corinthians ay kumbaga biniyayaan ng Diyos. Yan ang sabi sa verse 5. Hindi lang sila ligtas, sabi nga biniyayaan sila ng kagalingan sa dunong at sa pananalita. Kaya tuloy sila mismo alam nila ang ebanghelyo ng Panginoon at dahil dito ay kaya nilang ipaliwanag ang kaligtasan ito na kanilang natanggap. Yan ang ibig sabihin niyan. So, napaka-blessed nila kasi si Apostle Paul mismo ang siyang nagturo sa kanila nito. Ilang taon din ang ginugol ni Apostle Paul para sa kanilang spiritual well-being. Imagine the Apostle Paul. Siya ang founder ng Corinthian Church. If you belong to the church in Corinth, may pagmamalaki mo na. Si Apostle Paul mismo ang nagturo sa inyo. Kita natin ngayon na marami mga kilalang pastor. Diyan sina John MacArthur, diyan sina R.C. Sproul. Okay? Andiyan yung mga iba na mga kilala, si Ligon Duncan, si Mark Dever, ayan, si sa Southern Baptist, si Albert Moller. Yan. So, biro mo, kung diyan ka nag-church, napakagagaling ng yung mga pastor na nagtuturo diyan. Tapos, dito nga, balik tayo, si Apollos, isa rin na nagamit ng ating Panginoon diyan sa lugar na yan, si Apollos. Si Apollos, sabi nga, talagang masigasig mag-aral ng salita ng Diyos at dahil dito, hindi lang siya magaling mag-ibanghelyo, kundi naipapaliwanag niya ng tama. Pero nung una, ay hindi niya gagap pa ito. Kaya't kinailangan pa na si Aquila at si Priscilla ang siyang mag-ibanghelyo sa kanya, maipaliwanag sa kanya ng husto ang patungkol sa gospel. Pero pagkatapos nun, nung alam na niya, ay yun, lumipad na itong si Apollos at talagang makita mo para siyang si Apostle Paul din kung mag-ibanghelyo. Pangatlo, itong mga Corinthians, sabi nga, they were securely established. Sabihin, talagang very authentic ang kanilang pagiging Kristiyano. Yan ang gusto iparating ni Apostle Paul sa kanila. Dahil nga, alam ni Apostle Paul, halos 1.5 taon ang kanyang ginugol para sa pundasyon ng mga pananampalataya ng mga taga-Korinto. Kaya established sila dahil mismong si Paul nagturo sa kanila. Pang-apat, they were spiritually gifted. Okay? They were spiritually gifted. Meaning to say, kung meron mang church na maraming spiritual gifts, ay sila yun.
Talagang makikita mo, very energetic itong church na to. Makikita mo, laging present sila sa iglesia. At kung merong mga panawagan mag-ibanghelyo, nandun sila. Pagka may prayer meeting, andun sila. Ngayon, makikita natin, maraming mga malalaking churches, pagdating sa prayer meeting, kinakatamaran. Kaya makikita natin yung power ng church kapag mahina ang prayer, kahit napakarami nila pag nag-attend sa pananambahan kada linggo, doon mo makikita yung hina naman ng kanilang spiritual well-being dahil nga napakababaw ng kanilang pananaw patungkol sa panalangin. Nagkakaroon ng head knowledge. At dito makikita natin nahulog ang mga taga-Korinto. Nagkaroon sila ng pride. Magandang umpisa nila pero sabi nga it's not how you start, it's how you finish the race. That's the name of the game, perseverance. At itong Korinto, diyan ngayon sila nire-rebuke ni Apostle Paul later on. But sa ngayon, ang ating pinag-aaralan ay yung kanyang pag-commend sa mga taga-Korinto. Panglima na kanyang binigyan diin patungkol sa mga taga-Korinto na positive, they were prophetically alert. Okay? Alam ng mga taga-Korinto na maaring anytime darating ang Panginoon. Kahit ganun na lang sila kasigasig, ganun sila kasipag, na talagang pag mag-ibanghelyo, grabe. Bakit? Dahil alam nila baka anytime dumating ang Panginoon. Kala nila babalik kaagad ang Panginoon sa panahon nila. Okay. Kaya dito makita natin yung Corinthian church na ito, nagresulta ito sa dalawang pagpapala na minention ngayon ni Paul sa verse 8 and 9. Ang unang reward ay yung kanilang patungkol sa hinaharap, yung future nitong mga mananampalatayang ito. Sabi nga, Christ will also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. So, sabihin, kayo, sisiguraduhin ng ating Panginoon na kayo ay magiging walang sala sa araw ng ating Panginoong Hesus, sa pagbabalik ng Panginoon. At yan naman, lahat ng mananampalataya, yan ang makakamit. We will become blameless. Kahit tayo nagkakasala pa sa ngayon, pero pagdating ng panahon na yon, we will be blameless. Bakit? Kasi hinugasan na tayo ng dugo ni Kristo. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi tayo kundi ang ginawang sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga yun, dun tayo laging tutuon. Yun ang importansya ng buhay Kristiyano. Bumabalik tayo dun sa krus. Nakikita natin na hindi natin kaya on our own. Hindi natin pwedeng sabihin, ay magaling na ako. Ito nangyari sa mga taga-Korinto, nagkaroon ng pride . Alam na nila lahat ang pasikot-sikot sa mga pag-iibanghelyo, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At dahil doon, kinatamaran na nila yung tunay nilang dapat na itaas. Naitaas nila ang kanilang mga sarili. Kaya nga nagkaroon ng factionalism, nagkanya-kanyang grupo. Nagkaroon ng awayan, ng bangayan. Mas pabor kami dito kay Apollos. Ay, kay Paul kami. Ay, kay Jesus Christ kami. Mga ganyan. So, makita natin na pagiging blameless, sabi nga rito, is walang pwedeng maiakusa sa atin ang dyablo o ang mga taga-mundong ito. Dahil pagdating ng panahon na yon, ang ating Panginoong Hesus ang siyang dedepensa sa atin na mga akin na mga yan. Mga hinirang ko yung mga yan. Kaya't walang maisusumbat sa atin ng sino man. Okay? Kaya't sinasabi nga dyan, our earthly bodies, which is still sinning,
and we suffer and people die, okay, will be miraculously transformed into a perfect immortal body like Christ's resurrected body. Yan, sa Philippians 3:21, 1 Thessalonians 4:16, 17, and 1 Corinthians 15:51 to 54. Yan ang sinasabi yung ating glorified body. So, habang tayo naghihintay dun sa araw na yaon, sabi nga, we can enjoy yung second blessing, at ito yung naging second blessing ng mga taga-Korinto. God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Dahil nga soberano ang Diyos, ang kanyang pagpapala ay laging nandyan, ang grasya niya ay umaapaw. Sabi nga, tayo ng mga mananampalataya, tayo na kanyang mga hinirang ay meron ng eternal na relasyon sa Diyos at kay Kristo, okay? Sa Ama at sa Anak at sa Banal na Espiritu. Okay? Magmula nung tayo ay kumilala sa Kanya, nung tayo naniwala, at yan ay permanente na. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa katapatan ng Diyos. At yan, i-confirm niya yan pagdating ng panahon. At yan ang nire-remind ni Paul ang mga taga-Korinto. Sinabi ni Paul, God is faithful. See? Tapat ang Diyos. Hindi pa pwedeng magsalita ang Diyos ngayon tapos babawiin niya pagdating ng panahon. Hindi. Kung anong sinabi niya, tutuparin niya. So yung second reward nitong mga taga-Korinto is that ang Diyos na yan ng mga taga-Korinto at Diyos natin ay hindi tayo iiwan o hindi tayo i-forsake. Okay? He will never leave us nor forsake us. Yan. Okay? But sabi nga, gaya nitong nangyari sa Korinto, ang ganda, they have a good start. Pero sabi nga, a good start may not guarantee a good ending. Okay? Sabi nga, the bigger they are, the harder they fall. Kaya nga marami mga ganyan. Lumaki na yung iglesia at nung lumaki, doon pa. Ngayon, nagkaroon ng pride at dahil nga nakita nila sila'y malaki, malakas din ang kanilang pagbaksak. Sabi nga sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before stumbling. Ayan, kung magiging mapagmayabang ka, magiging arrogante ka na kayo ay kumbaga nag-arrive na kayo. Okay? Na-attain nyo na ang spiritual maturity, ay nagkakamali kayo. Okay? Maraming ganyan ng mga iglesia. Nauwi sa ganyan. Nagkakaroon ng holier than thou attitude. Pag nakita nila ibang iglesia, ay hindi kagaya ng iglesia namin, kami ganito na. Masyado na kaming malayo kaysa dyan sa mga iglesyang nandyan. So, pumasok yung pride. At yung pride na yan, nauwi yan sa selfishness at sa inggit. At dahil dyan, nagkaroon ngayon ng division at awayan. Kaya't nirebuke sila ng ating Panginoon dyan at ginamit niya ang Apostle Paul para makita nila kung nasan sila. Kaya nga makikita natin sa ating pag-aaral ang susunod na mga
aaralin natin from verse 10 ng chapter 1 hanggang sa chapter 6 verse 20 ay puro mga rebuke ni Apostle Paul at mga pagkokorek sa mga mali at mga immoralidad na nangyari sa loob ng iglesia. So sa atin, ano ang application ito? Maging warning ito sa atin sa panahon natin na hindi dapat tayo pwedeng magkaroon ng pride. So, I pray na lahat tayo, maaaring nag-umpisa tayo ng tama, I hope and pray that we will finish well. Just like the Apostle Paul na kahit nasabi nga niyang malapit ng aking buhay na mawala, I am being poured out as a drink offering. Pero sabi nga niya, I have run the race. I have fought the good fight. So sana ganun din po tayo. Kaya I hope and pray na every day is a renewing of your commitment, of our commitment to pursue a holy life at hindi tayo mapasukan ng pride o ng anumang klase ng kamunduhan. Dahil anytime, in any moment, God, our Lord Jesus Christ can come. Hindi ba't mas magandang makita niya tayo na tayo ay nag-aaral ng kanyang salita, nananalangin, nag-iebanghelyo, nagpupuri, kaysa naman makita niya tayo na tayo lublob sa kasalanan, tapos iaahon niya tayo. Kahiya-hiya, di po ba? So, diyan po tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.